Kapag pala totoo ang pagmamahal na nararamdaman mo sa isang tao, wala kang dapat ikatakot dahil mismong kapalaran na magtatakda sa iyo ng isang taong hindi ka bibiguin sa tunay na pagmamahal na inialay mo sa taong pinili ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi lang ito isang simpleng gabi. Hindi lang ito isang simpleng kaarawan. Dahil sa gabing to, pinili ko ang taong sa habang buhay hindi ko hayaang mawala sa tabi ko. Rafael, tara na. Sulitin na natin ang napakagandang gabi na to. Sayang naman ang liwanag mula sa buwan kung hindi tayo maglalakad-lakad. Tara na, Noah. Simulan na natin. Kaya sa mga sandaling to, nagsimula na kami maglakad-lakad ni Rafael. At habang naglalakad kami, magkahawak kamay lang kaming dalawa habang nakatingin sa malayo kung saan di ko nararamdaman ang kahit anong takot. At ang gabing to, isa sa pinakamasayang gabi ng buhay ko. Rafael, ang liwanag ng buwan, no? Alam mo, dati natatakot ako sa kabilugan ng buwan. Kasi may naglalabasan daw ng mga aswang, pero ngayon, hindi na ako natatakot. Tama ka, Noah. Ako din, di ako nalabas ng gabi kapag kabilugan ng buwan. Kasi kakagatin daw ako ng aswang. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Rafael, paano kung aswang ako? Tapos, kainin kita? Okay lang, Noah. Kahit kainin mo ako ng buhay, pero tara, manghuli tayo ng palaka. Gusto mo? Rafael, bukas na lang ng gabi. Di pa naman mauubos yung mga palaka na yan. Tsaka Rafael, mas maganda, dito na lang tayo maupo sa may ilalim ng poste ng ilaw. Sige, Noah. Gusto ko yan. Kaya ito, naupo muna kami ni Rafael. At habang nakaupo, pinakikinggan lang namin ang napakadaming palaka na sobrang ingay. Animoy musika. Sa aming pandinig ang mga palakang naririnig namin. Iba't iba ang kanilang mga tunog. May mahina. Meron din namang sobrang napakalakas. At sa paligid namin, may ilang mga alitap-tap na lumilipad na tila ba nagsasayaw paikot-ikot dito sa amin ni Rafael. Rafael, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya kasi sa mga oras na to, nakapikit lang si Rafael. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero alam kong may iniisip siya sa mga sandaling to. Rafael, uy, okay ka lang ba? Buksan mo yung mga mata mo. Noah, may iniisip ako. Yung panaginip ko, may kasama daw kasi ako dun. Kaya lang, di ko makita ang muka. At hinihintay niya daw ako.
Rafael, ako yun. Ako ang laman ng panaginip mo. Kasi nung pag-alaga lang ang kaluluwa mo, naligaw ka sa bahay namin. Kasama ka ng salamin kaya nagkakilala tayo. Tapos, akala mo panaginip yun pero ako yun. Noah, totoo ba? Naging ligaw na kaluluwa ako? Eh di ikaw yung laging hinihintay ko kapag nadungo ako sa bintana ng silid mo. Tapos ikaw din yung laging kausap ko sa mga panaginip ko. At ikaw din yung naiwan ko. Oo, Rafael. Ako nga. Kaya huwag ka nang mag-isip tungkol sa panaginip mo. Ako lang yun. Wala nang iba. Tsaka Rafael, sabi mo pa, kapag nakabalik ka na sa katawan mo, pagbibigyan mo ako sa isang kahilingan ko. Noah, naniniwala ako at handa na akong tuparin ang isang kahilingan mo. Rafael, handa ka na ba? Kasi hihiling ako sa'yo. Sige lang Noah, sabihin mo na, handa na akong pakinggan at tuparin ang isang hiling mo. Rafael, alam mo, di ko alam kung bakit ko nararamdaman ng ganito sa'yo. Mahal kita at walang makakapigil sa akin. Kaya sana, huwag ka nang mawawala ulit sa tabi ko. Sana, piliin mo rin ako. Kagaya ng pagpili ko sa'yo. Hindi agad nagsalita si Rafael. Sa halip ito, ngumiti siya at niyakap ako. At sa mga sandaling to, alam ko nang ibig sabihin ng mga yakap niyang kay higpit. Noah, totoo pa rin yung hiling mo. Dahil nung unang makilala pa lang kita, tila ba pinili ka na ng puso ko. At hanggang sa ngayon, sigurado na akong ikaw ang nilalaman ng puso ko. Hindi talaga ako nakapagsalita. At napayakap na lang din ako ng mahigpit kay Rafael. Isang gabing umukit ang pangako sa mga puso namin. Isang gabing alam kong mas magiging masaya ang mga bukas namin. Sa gabing to, ang musika mula sa mga palaka, ang liwanag mula sa buwan, at ang liwanag ng mga alitap-tap na sumasayaw sa aming paligid, ang mga saksi sa sinumpaang pag-iibigan. Pag-iibigang di ko inakala na nagmula sa hindi maunawa ang tadhana na tinatahak namin patungo sa kaligayahang hangad ng pusong ang nais ay ibigin. Noah, uwi na tayo? Baka hinahanap na tayo? Oo nga, Rafael. Tara na, uwi na tayo. Tapos, diretso tayo sa kwarto. At huwag kang uungol ha. Eh, Noah naman kasi, ang hirap pigilan. Eh, pigilan mo, Rafael. Tara na. Kaya naman ito, naglalakad na kami pa uwi sa bahay. At habang naglalakad, masaya lang kami tapos magkahawa kamay. Pagdating namin ni Rafael sa bahay, nakaligpit ng lamesang kanina ay kinakainan namin. Tapos, tahimik na sa bahay. Mukhang nag-uwian ang mga bisita. Noah, nakauwi na din kaya si Papa?
Ewan ko, Rafael. Tingnan na lang natin sa loob. Kaya ito, diretso na kami sa loob ng bahay at aba, si tate at yung papa ni Rafael, eto, nasa sala, nanonood ng movie. Nak, sa kayo galing? Mukhang masayang masaya kayo ah. Namasyal lang po tatay. Matutulog na din po kami kaagad. Nawa. Doon na lang muna kayo sa silid ko. Bakit po tatay? Tanong ko. Tapos eto, bigla kaming nakarinig ng ungol na tila ba nagmula sa silid ko. Napalingon kaming lahat dun. Pero sino yun? Kaya ito napatingin ako kay tatay at mukhang alam niya ang nais kong malaman. Nak, si James yun. Tatay, sinong kasama niya? Anak, Noah. Abangan mo na lang bukas. Kaya ito, nagkatingin na lang kami ni Rafael. Lagot na. Si Princess ba ang kasama ni James?